Hindi ko maintindihan. Mas nabaliw pa si Alexander Lukashenko. Matagal nang binabanggit ng puppet ni Putin sa Belarus ang mobilisasyon ng puwersa at paghahanda sa digmaan. Pero ngayon, kasama na ngayon ang mga sandatang nuklear. Nagkaisa sina Lukashenko at Putin para magdala ng masamang balak sa bakuran ng NATO, Russia, Belarus, at mga sandatang nuklear. Ano pang pwedeng magkamali? Marami, sa totoo lang. Pero tatalakayin muna natin ang mga pagsasanay. Noong Mayo 18, iniulat ng politiko at iba pang outlet na nagdaos ng magkasanib na pagsasanay ang Russia at Belarus para mag-practice ng pag-deploy ng mga taktika na sandatang nuklear sa Belarus. Parang bigla na lang lumitaw ang mga pagsasanay dahil wala namang naiulat na paghahanda para sa ganitong bagay ang alinmang bansa sa mga nakaraang linggo at buwan. Walang plano isang araw. Kinabukasan, nagtulungan na ang Belarus at Russia para sanayin ang mga tropa ng Belarus sa paglunsad ng sandatang nuklear laban sa hindi pinangalanang kalaban. Hindi ito isang beses lang na pagsasanay. Sabi ng Ministry ng Tanggulan ng Belarus, ang mga ito ay nagsimula noong Mayo 18 at tatagal ng ilang linggo at posibleng lumawak pa habang tumatagal. Sa isang opisyal na pahayag, medyo naging malabo ang ministry tungkol sa kanilang gagawin na nagsasabing, ang pangunahing focus ng kaganapang ito ay ang pagsubok ng kahandaan na magsagawa ng mga misyon sa labanan mula sa mga lugar na hindi inihanda sa buong Republika ng Belarus. Focus nito ang pagsasanay sa pagiging palihim, paggalaw sa malayo, at kalkulasyon sa paggamit ng puwersa at kagamitan. Pero hindi naman naloloko ng Belarus ang kahit sino sa ganitong uri ng pangkalahatang pahayag. Nagsasanay sila para maglunsad ng taktikal na mga nuklear na sandata. Malaking alalahanin ito, hindi lang para sa Ukraine, kundi pati sa ilang bansang miyembro ng NATO. Iniulat ng New Sky na magsasagawa ang Belarus ng mga pagsasanay sa iba't ibang rehiyon sa mga susunod na linggo na may 3 pangunahing layunin. Subukan ng kahandaan ng militar sa paggalaw ng mga sandatang nuklear, subukan ng kanilang paghahanda para sa paggamit ito. At marahil ang pinaka-nakababahala sa lahat, subukan ng mga paraan upang matiyak ang pagiging lihim ng pag-deploy ng sandatang nuklear sakaling magpasya ang Belarus na lumipat mula sa pagsasanay patungo sa totoong pag-atake. Ang mga pagsasanay ay tila magbibigay sa Belarus at Russia na mas malinaw na ideya kung gaano ka-epektibo ang paglipat ng mga taktikal na sandatang nuklear sa malalayong distansya sa Belarus. Pati na rin kung ilang sundalo at anong kagamitan ang kakailanganin upang maisagawa ang ganitong mga paglilipat. Naglana ang Belarus ng maraming tropa para sa unang yugto ng ehersisyo. Iniulat ng New Sky na 1,500 sundalo ang kalahok at gagamit sila ng humigit kumulang 200 piraso ng kagamitan, kabilang na ang mga sasakyang panghimpapawid. Ang tanging magandang balita sa lahat ng ito ay nananatiling ganap na kontrolado ng Russia ang mga nuclear stockpile na iniipon sa Belarus. Ang panganib ay baka payagan ng mga pagsasanay na ito ang Belarus na kumilos mag-isa kahit sa unang yugto ng paghahanda para sa posibleng pag-atake. Kung hindi pa natin alam, opisyal na, baliw na si Lukashenko. Dati siyang sunod-sunuran kay Putin. Pero ang diktador ng Belarus ay pwede sanang magkunwaring iniisip ang kapakanan ng kanyang mga tao noon. Kahit kasinungalingan lang yon. Ngayon, parang ibinigay na ni Lukashenko kay Putin ang kontrol. Ginawang puppet state ang bansa lalo na sa militar at pinayagang gawing lunsaran ng mga sandatang nuklear. Pero bakit na yon? Ano ang nagtulak sa Russia at Belarus para muling simulan ng pagbabanta gamit ang nuklear sa parang hindi pa natin nakita noon? Maaring nasa ginawa ng Ukraine ang sagot na siya nagbigay ng matinding takot kay Putin. Mukhang mabilis ang inorganisa ang joint exercise matapos ang pinakamalaking drone attack ng Ukraine laban sa Moscow at mga kalapit na rehiyon. Ayon sa Russia, 3 sibilyan ang naging kaswalti sa pag-ataking yon. Para sa Ukraine, layunin nilang ipakita ang lakas sa impapawid at sirain ang infrastrukturang militar sa loob at paligid ng Moscow. Nakapagpalipad ang Ukraine ng halos 1,300 drone sa weekend attacks, na ilang ulit nakalusot sa mga depensang panghimpapawid ng Russia sa paligid ng Moscow. Nasira ang mga planta ng electronics at microchips para sa mga misil ng Russia, oil refinery sa Moscow, at oil depot sa Solzhenitsyn-Nogorsk. Nagpalipad ang Ukraine ng ilang drones sa mga pag-atake. Kasama rito ang kilala ng FP-1 drone ng Farpoint at ang RS-1 BARS, isang jet-powered drone na idinisenyo para tamaan ng mga target na daan-daang kilometro ang layo. Ayon sa The Guardian, gumamit ang Ukraine ng bagong drone na BARS SM Gladiator na hindi pa naipapakita sa publiko. Ang drone na yon ay simbolo ng bagay na pinakakinatatakutan ni Putin. Mas lumalakas ang Ukraine sa malalayong pag-atake sa digmaan. Habang nasusunog ang Moscow, naisip ni Putin at mga kasamahan niya na wala nang ligtas na lugar sa Russia dahil masyado nang malakas ang Ukraine. Ang mga sandata nitong pangmalayuan ay hindi lang kayang umabot sa Moscow.
kundi kaya rin nilang lampasan ang makakapal na depensang panghimpapawid na inilagay ng Russia sa rehiyon. Putin, ibig sabihin hindi na niya kayang pigilan ng Ukraine. Kaagad nagsimula ang magkasanib na ersisyo sa Belarus matapos ang mga pag-atake. Gamit si Lukashenko, pinapahiwatig ni Putin sa Ukraine na handa siyang palalain ang sitwasyon. Pero maaari pa rin itong maging banta. Pagkatapos ng lahat, hindi naman ngayon lang nagsimulang magbanta ang Russia gamit ang kanilang sandatang nuklear. Ang mga halos lantad na banta tungkol sa nuclear na pagwasak ay naging tatak ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Kahit ng mga banta na ito ay palaging itinuturing na pananakot lamang at hindi tunay. Pinatunayan ng mahigit 40 taon ng labanan na walang ginamit na taktika ng nuclear. Gayunpaman, hindi rin natin pwedeng baliwalain na tila naghahanda ang Russia na gumamit ng sandatang nuclear sa hinaharap. Noong Nobyembre 2024, inanunsyo ng Kremlin na nilagdaan ni Putin ang bagong kautusan na binago ang pulisya ng Russia sa paggamit ng sandatang nuklear. May ilang pagbabago sa kautusang ito, lalo na pinapayagan ng Russia na magpatibay ng patakarang first use kung makita nilang banta sa soberanya o integridad ng teritoryo ng Russia ang paggamit ng mga di-nuclear na sandata. Pwedeng gawing dahilan ng Russia ang anumang pag-atake ng Ukraine sa kanilang teritoryo para magsagawa ng nuclear strike ayon sa bagong pulisya nila. Sapat na ba ang laki ng atake sa Moscow para pag-isipan ng Russia ang paggamit ng first use? Sana hindi. Posibleng banta ang pinagsamang ehersisyo sa Belarus bilang tugon sa pag-atake ng Ukraine sa Moscow, lalo na't mas malapit na ito ngayon sa teritoryo ng Ukraine. O baka, masigit pa doon. Maraming bagay ang dahilan kung bakit mas nakakabahala ang mga pinakabagong ehersisong ito kumpara sa karaniwang mga banta ng nuklear na kilalang madalas ibinabato ni Putin. Nagkakaroon ng mapanganib na president. Lalo pang isinusuko ng puppet na pangulo ang kontrol sa tunay na kumokontrol sa kanya. Matagal na itong pinaplano at posibleng magdulot ng sakuna hindi lang sa Ukraine, kundi pati sa NATO. Binabago ng mga salik na ito ang lahat. Ito ang The Military Show, kung saan ipinapakita namin ang buong kwento, hindi lang headline. Mag-subscribe para laging una sa balita. Tingnan natin ng mas malapitan ng Belarus at ang papel nito sa lahat ng ito. Habang ang mga pinagsamang pagsasanay na ito ay nagiging headline, hindi lang dahil sa sorpresa ng biglaang paglulunsad nito, kundi dahil din mas mahaba ito kaysa sa karaniwan, hindi na dapat ikagulat na pinapayagan ng Belarus na mangyari ang mga pagsasanay na ito. Sinabi ni Putin kay Lukashenko na tumalon, at ang tanging tanong ng sunod-sunuran niyang alagad ay gaano kataas. Matagal nang inihahanda ng Russia ang mga ganitong pangyayari. Kitang-kita ito nang ilipat ni Putin ang ilang Oreshnik hypersonic missile sa Belarus noong bandang huli ng 2025. Hindi itinago ng Russia ang deployment na ito. Ipinakita sa footage ng Ministry of Defense ng Russia noong Disyembre 30 ang Oreshnik mobile missile systems na na-deploy sa kagubatan ng Belarus banta sa Ukraine at NATO. Malinaw ang mensahe. Nagpapadala ang Russia ng missiles na kayang magdala ng nuclear warhead at ayon sa Ukraine ay maaring umabot sa bilis na hanggang Mach 11. Isa lang ito sa maraming hakbang na nagpapakita kung paano pinayagan ng Belarus ang Russia na gamitin ito para sa mga pag-atake laban sa Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, ginamit ng 10,000 tropang Ruso ang Belarus bilang base sa unang pagsalakay sa Ukraine. Bukod sa mga isyu sa nuklear, inakusahan din ng Belarus na naglalaman ng mga kagamitang na nagpapahintulot sa Russia na gamitin ang kanilang mga long-range na drone para tamaan ang mga target nila. Pinaniniwala ang nagtayong Russia ng imbakan ng bala sa teritoryo ni Lukashenko na nagpapakitang posibleng gagamitin ng Russia ang Belarus para sa panibagong pagsalakay o mas malupit na atake sa hinaharap. Sa mahigit 4 na taon, isa ang Belarus sa pangunahing taga-suporta ng pananako ni Putin sa Ukraine. Ang mga nuklear na armas na nasa kanilang teritoryo ay lalo pang nagpapalakas ng kanilang suporta at maituturing lamang na gantimpala na ibinigay kay Lukashenko dahil sa pagiging tapat niyang utusan. Mas matagal nang binubuo ang bantang nuklear ng Russia na idinaraan sa Belarus kaysa ipinapakita ng mga bagong pagsasanay. Noong Mayo 2023, pumirma ang Russia ng kasunduan sa Belarus para formal na maglagay ng mga taktikal na sandatang nuklear sa Belarus. Iginit ng Russia na ginawa ito dahil sa tumitinding tensyon sa kanluran, kasunod ng anunsyong formal ng gagawin ng kasunduan na inihayag ni Putin noong Marso. Mabilis na dinala ang mga nuklear na armas sa Belarus. Naganap ang unang paghahatid noong Hunyo 2023 ayon kay Lukashenko. Tuwang-tuwa si Lukashenko sa ideya ng nuklear na armas at ipinagyabang na ang mga warhead na natanggap ng Belarus ay 3 beses mas malakas kaysa sa ibinagsak ng US sa Nagasaki at Hiroshima noong 1945.
Maliit man kumpara sa antas ng kapangyarihang nukleyar sa ika-21 siglo, sapat pa rin itong magdulot ng malaking pinsala sa Ukraine o teritoryo ng NATO. Iyon ang punto, lalo na noong 2023. May mensaheng ipinapadala ang Russia sa pamamagitan ng Belarus at pinayagan ni Lukashenko gamitin ang kanyang bansa bilang base ng operasyon. Sa simula, ginamit ng Russia ang rutang pwedeng pagdaanan ng tropa para sa mabilisang pagsalakay sa Ukraine. Nang hindi bumagsak ang Ukraine gaya ng inaasahan ni Putin, umatras ang Belarus bilang daanan ng mga sundalo ng Russia. Marahil dahil sa takot na gumanti ang Ukraine. Ang parehong takot na yon ang malamang na nagtulak kay Lukashenko sa sukdulan, hanggang sa punto na pinapayagan na niya ngayon ang Russia na gamitin ang kanyang bansa bilang proxy sa usaping nuclear. Pagdating sa kasalukuyan, at ngayon ay nagaganap na ang magkasanib na nuclear drills. Sabi ni Lukashenko, kapag ginulo kami, baka payagan kami ni Putin gumamit ng sandatang nuklear. At diyan, maaaring mauwi sa matinding kapahamakan ng lahat ng ito. Kahit nakakabahala ang mga banta ng nuklear ng Rusya, hanggang sa puntong ito, palagi merong isang hindi lantad na pakiramdam dito, na parang hindi talaga seryoso si Putin. Dahil alam niyang kapag nagpakawala ng nuklear ang Rusya, sigurado maghihiganti ang NATO at ang mga miyembro nitong may kakayahang nuklear. Ngayon, may president na nabubuo. Ang mga sandatang nuklear ng Rusya ay inililipat sa isang estadong sunod-sunuran na maaring kumilos para kay Putin o magdesisyon mag-isa, na nagbibigay sa Rusya ng dahilan para itanggi ang kanilang sangkot kung manggaling sa Belarus ang atake. Binigyan lang namin sila ng mga nuclear na sandata, maaring sabihin ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Wala kaming ideya na sapat na baliw si Lukashenko para gamitin ang mga iyon. Niloloko ng Kremlin ang Pangulo ng Belarus para lalo niyang ibigay ang kapangyarihan kay Putin. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang issue ng President. Hindi lang Russia at Belarus ang naglalagay ng nuclear na sandata sa ibang bansa. Ginagawa rin ito ng US, pero sa mas matatag na pamahalaan. Ayon sa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons o ICAN, naglagay ang US ng mga nuclear na sandata sa 5 ibang bansa, kabilang ang Italia, Belgium, Alemanya, Turkey at Netherlands. Laging napansin ni Putin na kayang tamaan ng Russia mula sa lahat ng bansang ito. Patuloy na kontrolado ng US ang operasyon ng mga sandatang ito, kaya hindi ito ilulunsad nang hindi nila sinasabi. Ibig sabihin, may nauna ng halimbawa sa ginagawa ng Russia at Belarus. Si Putin at Lukashenko ay maaring gamitin yon. Kung ginagawa ng US, bakit hindi pwedeng gawin ng Russia? Ang pagkakaiba, ayon sa Ukraine, ay hindi inilalagay ng US ang mga nukes nito sa mga bansang pinamumunuan ng mga baliw na otoritaryan. Ginagawa yon ng Russia. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine, sa paggamit ng Belarus bilang nuclear staging ground malapit sa mga hangganan ng NATO, pinapalehitimo ng Kremlin ang pagkalat ng nuclear weapons at nagbibigay ng mapanganib na halimbawa sa ibang otoritaryan na rehimen. Ang ganitong mga aksyon ay dapat harapin ng malinaw at matatag na pagkondena mula sa lahat ng mga estado na nirerespeto ang nuclear non-proliferation regime. Nanawagan ng Ministeryo ng Karagdagang Paru sa Russia at Belarus at makabuluang dagdag na suporta sa Ukraine matapos ang anunsyo ng pinagsamang nuclear drills. Ayon sa Ukraine, may nalampasang pulang linya at kailangan ng tugon para malaman ng Russia na anumang gawin nila gamit ang Belarus ay may karampatang sagot. Ang tanong ngayon ay, paano tutugon ang NATO dito? Dapat ibigay ang hinihingi ng Ukraine. Bakit? Dahil ang nangyayari sa Belarus ay kasing laking banta sa NATO gaya ng sa Ukraine. Ayon sa New Sky, patuloy lumalaki nitong mga taon ang saklaw ng pinagsamang ehersisyo ng Russia at Belarus. Matagal nang minomodernisa ng Russia ang infrastruktura at nagpapadala ng bala sa mga base sa Ozepovichi, Belarus. May say-say yun nun, 1 o 2 taon nang nakalipas. Sa gitna ng bansa, kadalasang ginagawa ang mga ehersisyong militar ng Belarus dahil naroon ang base. Pero ngayon, may nagbago na. Mas madalas nang ginagawa ang mga ehersisyong militar sa Belarus sa hilagang kanluran, na mas malapit sa mga hangganan ng 2 bansa ng NATO, isang bagay na tiyak na hindi komportable para sa kolektibong alyansa ng depensa. Ang 2 bansang yon ay Poland at Lithuania. At babantayan nila ng husto ang ginagawa ng Russia at Belarus sa kanilang pinagsamang nuclear drills, puno ng matinding pagdududa. Nakadeploy na ang mas pinaigting na pagbabantay ng NATO sa mga hangganan ng 2 bansang iyon, pati na rin sa Latvia, at inilagay na ng Lithuania ang ilan sa kanilang mga puwersa sa mataas na antas ng alerto. Malinaw na nag-aalala ang NATO. Binatikos na ng mga opisyal mula sa NATO at European Union si Putin dahil sa desisyon niyang maglagay ng mga nuclear na armas sa Belarus.
Noong 2023 mabilis na kinundena ng marami ang Russia matapos tawagin itong irresponsableng paglala at banta sa seguridad ng Europa ni punong diplomat ng European Union na si Josep Borrell. Ipinahayag ang parehong pag-aalala sa pagpapatuloy ng pinagsamang pagsasanay, ngunit binaliwala ito ng Belarus. Tinukoy ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang sitwasyon sa Belarus bilang malaking banta. Sabi ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, ang mga ganitong pahayag ay naglalayong magpasiklab ng tensyon. Tama, dahil ang pagsasagawa ng Russia at Belarus ng mga pagsasanay gamit ang taktikal na sandatang nuklear na nagbabanta sa Ukraine at NATO ay isang taktika raw para pababain ang tensyon. Ang lahat ng ito ay nauwi sa taong nasa gitna. Hindi kay Putin, kundi sa sunod-sunurang si Lukashenko. Ayon sa New Sky, suportado ni Lukashenko ang nuclear exercises na ginagawa ngayon sa kanyang teritoryo. May nakaplano pang mas maraming ehersisyo para sa Hunyo at posibleng palawakin ang ehersisyo para isama ang mas maraming sasakyang panghimpapawid at kunwaring paglunsad. Patuloy na sinasabi ng Belarus na ang lahat ng mga ehersisyong ito ay para sa depensa. Ngunit mahirap seryosohin ang mga ganitong pahayag. Hindi naman inaatake ang Belarus at panig sila ng agresor sa digmaan sa Ukraine. Ang ibig sabihin ni Lukashenko ay sinabi sa kanya ni Putin na kailangan ang lahat ng ito. At yan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng diktador ng Belarus. Nawala ng kanyang tapang at natira na lang ay baliw na pagnanais manatili sa kapangyarihan na unti-unting napupunta kay Putin. Naniniwala ang ilan na gagawin ni Lukashenko ang lahat para iwasan ang digmaan. Ayon kay political strategist Tara Zaharodny sa RBC Ukraine, si Lukashenko ay bandido at diktador pero hindi tanga. Dahil alam niyang kapag nagsimula siya ng anumang uri ng digmaan, nuklear man o hindi, laban si Ukraine, masisira ang ekonomi ng bansa at mawawala ang kanyang kapangyarihan. Iminumungkahi ni Zaharodny nang nakikita natin ngayon kay Lukashenko ay ang paggaya lamang ng paghahanda sa digmaan. Maaring ganun nga ang kaso. Totoo ang unti-unting paglawak ng impluwensya ng Russia sa Belarus. Unti-unting napasunod ni Putin si Lukashenko sa lahat ng gusto niya, gaya nung unang pagsalakay sa Ukraine. Nakita natin ulit ito nang ipakita ng Russia na parang pabor sa Belarus ang kasunduan nila tungkol sa nuklear. Pero sa totoo lang, ginawa lang nitong target ang Belarus habang mas napalakas pa ng Russia ang kanilang kapangyarihan. Nakikita natin ito ngayon sa magkasanib na pagsasanay nuklear. Hindi nangyayari ang mga drill na ito dahil gusto ni Lukashenko na mangyari ito. Nagagalit si Putin sa ginawa ng Ukraine sa Moscow at ginagamit ang Belarus para magpadala ng mensahe. Delikado si Lukashenko sa Ukraine na yon dahil sunod lang siya kay Putin sa geopolitika at digmaan. Si Putin ang nagdedesisyon, si Lukashenko ay sumusunod lang. Alam ni Lukashenko na ang kasalukuyang magkasanib na pagsasana ay para tiyaking angkop ang Belarus bilang lugar ng paglulunsad ng sandatang nuclear kung. At kapag magpasya si Putin na kailangan niyon, hinahayaan pa rin niyang mangyari ang mga ehersisyo. Ibinigay na naman ni Lukashenko ang bahagi ng Belarus kay Putin at nagkukunywaring ideya niya ito. Papet si Lukashenko, pero nakakabahala siya. At hindi lang ito dahil sa mga nuclear drills na nangyayari sa kanyang teritoryo ngayon. Nakakabahala ang mga pahayag mula Belarus na nagpapahiwatig na naghahanda ang bansa para sa digmaan. Mula Kyiv hanggang sa Volky Gap, lumalala ang panganib. May tatlong mapanganib na senaryong maaring magbago sa digmaan sa Ukraine. At malalaman mo ang lahat ng yon sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa aming pag-uulat tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.